lupain sa daigdig. Handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasayin. Paghahain lahat nang ialay sa ang korderong nagliligtas, ang mananang nagsilikas, pastol naming mapagmahal, ang iyong kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkaing iyong alay, hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat, upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong habang lahat kami iyong alagad sa buhay mo, walang wakas. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay na walang libadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa, tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, saan po niyo ibig ipaghanda namin kayo ng hapunang pampaskwa? Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan niyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang pampaskwa kasalo ng kanyang mga alagad. At itinuro niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat gaya ng sinabi niya sa kanila. At inhanda nila ang hapunang pangpaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito, ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay binigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako
iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang himno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga olibo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magsipo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Ngayong linggo ay dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon, na noon ay tinatawag na Corpus et Sanguinis Christi. At ito yung ating pag-alaala sa kahalagahan ng Eucharistia at ang pagpasalamat, sapagkat ang Eucharistia ay salitang Griego na ibig sabihin pagpasalamat sa katubusan at kaligtasang dulot ng pag-alay ng buhay ng ating Panginoong Hesus at ang ating pagpunta rito at tayo hindi lang makisalo, tayo ay makilahok sa sakripisyo ng Panginoon upang ating ipagpatuloy ang misyon niya sa pagtubos ng lahat ng tao. Sa salitang Hebreo, ang katawan ay gof at ang dugo ay dam. Sa ating mga pagbasa ngayon na pangalawang pagbasa at hanggang sa Ebanghelyo ay dahil sa Koinoko na Griego, ang katawan ay suma at ang dugo ay ima. Kaya sinasabi sa Latin, Corpus et Sanguinis Christi. Katawan at dugo ni Kristo. Ito yung dapat nating tingnan na ang huling hapunan na atin pong napakinggan sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 14, verso 12 hanggang 26, ay siyang pagtitipon ng mga apostol bago namatay ang ating Panginoon. Ay itong huling hapunan, kinuha po niya ang tinapay at sinabi niya, ito ang aking katawan. At kinuha niya ang alak at sinasabi niya, ito ang dugo ng tipan. Sapagkat doon, kung atin po napakinggan sa ating unang pagbasa sa Exodus Kapitulo 24, versikulo 3 hanggang 8, si Moises ay nag-alay ng tupa at ito'y hinati at ang lahat ng dugo ay kanyang kinuha at ang kalahati sa dugo ay kanya pong ibinuhos sa altar at ang kalahating dugo ay winisikwasik sa mga tao na nagkaroon na ng ugnayan ang tao at ang Diyos at nagkaroon ng tipan na sumunod ang mga tao sa lahat ng kautusan ng Diyos at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa atin pong mga pagbasa ngayon ay nagpaalala sa atin sa banal na misa. Ang banal na misa ay tinatawag po na Eucharistia noon. At noong taon 1263, si Padre Pedro ng Prague ng Alemanya ay pumunta siya sa Bolsena, Italia upang magmisa. Pero nagdududa siya. At dahil nagdududa siya, ang nakonsagrar na hostya na naging katawan ng ating Panginoon ay nagdudugo. At ito yung tinatawag na himala sa Orvieto. At doon nagsimula ang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon sa 1263 dahil sa pagdududa. Hindi po tayo dapat magdududa sapagkat itong banal na misa ay hindi lang po natin pakikiisa sa ating Panginoong Hesus. Una, ang tinatawag nating communion, na tayo ay maging isang katawan. Kaya ito'y tinatawag na ecclesial na kahulugan. Ecclesia, pagtitipon. At tayo nagtitipon sa pangalan ng ating Panginoon upang maging sambayanan ng Diyos. At pangalawa, ito yung tinatawag nating sakramento na pinakasentro ng ating buhay sa pananalig at panampalataya. At dahil dito ay daluyan sa biyaya na mula sa Panginoon at ito ay maghatid sa atin ng buhay na walang hanggan. At ito rin, pangatlo, ang kahulugan po nito, tayo ay binibigyan ng misyon na maging katawan ni Kristo
na ating ipahayag sa ating kapwa-tao na tayo na nabuklod na katawan ni Kristo ay magpahayag kay Kristo na nagliligtas sa atin dahil sa pag-ibig ng Diyos. Yun pong gustong maligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon, pumalakpak po ng mas malakas sapagkat siya'y nag-alay ng buhay para sa atin, nagbubo ng dugo, at nag-alay ng kanyang katawan. Ibig sabihin, katawan at dugo ni Kristo ang pambayad sa atin upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naway ito'y ating pahalagahan at naway tularan natin ng ating Panginoon upang tayo'y maging sambayanan niya na nagpapahayag na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at dahil sa kanyang kabutihang loob ay kanyang natubos sa pamagitan ng pag-alay ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Amen? Purihin natin ang Diyos.